Mapagpalang gabi po sa lahat ng patuloy pong sumusubaybay at nanonood sa ating daily devotion. Ngayon nga po tayo ay nasa huling linggong bahagi na po na ating daily devotion about love. At ngayong linggong pong ito, ang ating pong tinatalakay is about love in the Bible. At ngayong gabi po, ang ating pong pagbubulay-bulayan ay ating pong mababasa sa John chapter 13, verse 34 to 35. Ating pong kunin ang ating mga Biblia at sabay-sabay po nating basahin ang ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi. A new command I gave you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples. Let us all pray po. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Lord God, maraming salamat po sa opportunity na makapagbahagi ng iyong mga salita. Naway lahat po ng aming mapagbubulay-bulayan ngayong gabi ay magbigay gabay at kalakasan sa bawat makikinig. Basbasan mo po ang bawat salita na aking babahagi at ikaw po ang siyang maitaas, maluwalhati at maparangalan. Maraming salamat po sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay. Yes, ang ating nga pong pagbubulay-bulayan ngayong gabi ay mababasa natin sa John chapter 13, 34 to 35. Okay, muli po ay ating pong basahin. A new command I gave you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples. Jesus command us na ibigin natin ang ating kapwa. Ito ay isang pag-uutos na ibigin natin ang ating kapwa tulad ng kung paano niya tayo inibig. Nang sa ganoon ay makita ng lahat ng tayo ay kanyang mga alagad. Loving one another is unintentional. Ito ay sinasadya o kinukusa. Loving one another is a daily choice rather than just a feeling. Hindi ito base lamang sa ating emosyon, kundi ito ay isang desisyon. Love is a conscious effort or intentional action. Ito ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay ginaganap at ipinapakita din sa gawa. But the question is, how can we fulfill loving others or loving one another? Okay. Ito po ang ways to love another. 3 ways to love one another. Number 1, love one another in truth and grace. Jesus says, love one another. Hindi niya sinabi na to love other who are just like you. Hindi sinabi ni Jesus na mahalin mo lang yung mga taong kapareho mo, yung kapareho mo lang ng ugali, same values or same experiences, or yung mga ka-vibes mo lang. Kasi it's easy for us na mahalin yung mga may similarity sa atin. Ngunit ang nais ni Jesus is to extend our love to others. Ano man ang kanilang background, estado sa buhay, kanilang paniniwala, ugali, o anuman ang kanilang nakaraan. Jesus set an example how to love one another with truth and grace. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapakita niya ng humility. Isa dito ay ang pakikipag-usap ni Jesus sa babaeng Samaritana sa balon. Ito ay mababasa natin sa John chapter 4. Ang babaeng Samaritana ay kilala sa kanyang mga nagawang kasalanan at itinakwil sa kanyang sariling komunidad. Dahil dito ay hindi masyadong nakikipag-usap o nakikipag-ugnayan ang mga Hudyo sa kanya. Ngunit si Jesus
Hindi niya tinitignan yung Samaritana na kung ano ang pagkakakilala sa kanya o kung ano ang reputasyon na meron siya. Kundi nakita ni Jesus ang isang babaeng Samaritana na nangangailangan ng buhay na tubig na tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay. Ang pagtatagpong ito ng babaeng Samaritana at ni Jesus is an example of how to love or is an example how to speak and love in truth and grace. Loving each other means being willing to hear and listen to other stories without judgment. Handa kang makinig sa kanilang mga experiences, sa kanilang mga background na nakaimpluwensya sa kanilang buhay at pakikinig ng may pag-ibig, hindi nang huhusga at hindi bumabatay sa sariling karanasan o perspective. Number 2, love one another in our differences. God's crowning glory was when He created people. Ang bawat tao sa mundo ay inilikha ng ayon sa kanyang larawan. Ngunit tayo ay magkakaiba ng itsura at may kanya-kanyang personalidad at mga talento. Maaaring tayo'y may pagkakatulad o karanasan, ngunit walang dalawang tao ang eksaktong magkatulad. Ikaw ay bukod tangi at espesyal. There's beauty in diversity o pagkakaiba. But sometimes, ang mga pagkakaibang ito ay nagiging dahilan ng disunity ng puso natin. Kapag mas nakapokus tayo dito kaysa sa pagmamahalan at pagiging kabilang kay Jesus. Subalit, sa gitna ng pagkakaiba-iba, Paul remind us kung ano ba talaga dapat ang ating focus at layunin. Isinulat ni Paul sa 1 Corinthians chapter 14. Let love be your highest goal. Paul encourage Corinthians and us na manatili tayong nagkakaisa kahit tayo ay may pagkakaiba-iba. Dahil we belong to each other. Maipakita natin ito kung paano natin mahalin, pahalagahan at respeto ang isa't isa. Kaya ikaw, paano mo pinagsisikapang mamuhay ng may pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba? Simulan natin sa pag-recognize na ang bawat isa ay may kanya-kanyang uniqueness. At sikapin natin na matutunan na respetuhin at pahalagahan na ang bawat isa sa atin ay magkakaiba. Because katulad mo, they are God's crowning glory, His masterpiece. Number 3, love one another through forgiveness. Ang pagpapatawad ay isang mahirap na desisyon. Ngunit sinasadya man o hindi ng taong nakasakit sa atin, kung sila ba ay nagsisisi o hindi sa kanilang mga ginawa, kailangan nating paulit-ulit na magdesisyon na magpatawad. Ang pagpapatawad is a core value in a kingdom of God. Ito ay pinatunayan at pinakita ni Jesus sa atin. Ito ay pinatunayan at pinakita ni Jesus on the cross. Matapos niyang ipangaral ang katotohanan, magpagaling at magpakain sa maraming tao. Si Jesus ay hinagupit, tinuruan, pinagtawanan, siniraan, inalipusta at iniwan ang kanyang pinakamalalapit na kaibigan. But still, Jesus' final words were, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.
Ang pagpapatawad is an intentional decision. While it does not require forgetting or reconciliation, ngunit ang pagpapatawad ay mahalaga for healing. Matthew chapter 18 verse 21 to 22 reminds us, Then Peter came to him and asked, Lord, how often shall I forgive someone who sins against me? 7 times? No, not 7 times, Jesus replied, but 70 times 7. Ang pagpapatawad ay mahalaga sa Diyos, kaya dapat marunong din tayo magpatawad. Tayo man ang nasaktan o ang nakasakit, nais ng Diyos na ipakita natin ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapatawad at paghingi ng tawad sa isa't isa. Kung paano tayo pinatawad at minahal ng Diyos, ganun din dapat ang gawin natin sa iba. Isa sa natutunan ko ay kung ikaw mismo ay naranasan at naunawaan mo ang kapatawaran ng Diyos, you can really start showing love to people around you. Sa ating pong pagtatapos, nais ko pong iwan sa inyo na Jesus command us na ibigin natin ang ating kapwa. Ito ay isang pag-uutos na ibigin natin ang ating kapwa tulad ng kung paano niya tayo inibig. Nang sa ganon ay nakita ng lahat ng tayo ay kanyang mga alagad. Jesus' commands are considered non-negotiable. Ito ay with authority at hindi mababago. Jesus set an example of how to love one another in truth and grace. At ang nais ni Jesus is to extend our love to others. Love na willing makinig at umunawa at hindi mapanghusga. To love one another despite our differences. Dahil tayo po ay pinagkaisa at pinagbuklod ng pag-ibig ni Jesus. Colossians chapter 3 verse 14 says, At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng pagkakaisa. And last, love one another through forgiveness. Nais ng Diyos na ipakita natin ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapatawad at paghingi ng tawad sa isa't isa. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos, ganun din dapat natin ito gawin sa iba. When you experience and give God's forgiveness, you can really start showing love to others. Nawa ang lahat po ng ating napagbulay-bulayan ngayong gabi ay maging encouragement and reminder na ibigin natin ang ating kapwa tulad ng kung paano tayo inibig ng ating Panginoon. Maraming salamat po at magandang gabi po sa lahat. Okay, bilang po pagkatapos, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. Sa simula pa lang, Panginoon, ipinakita mo na at pinadama mo na sa amin ang iyong pag-ibig. Nang nilikha mo kami in your own image. You fearfully and wonderfully made us special and unique. Buong pag-iingat at pagmamahal. Lord God, ipinadama mo sa amin kung paano ibigin in truth and in grace. Yung pag-ibig mo po sa amin is defined by deep compassion, grace, and mercy. Lord God, sabi mo po sa iyong mga salita, iniutos mo po sa amin na kami ay magmahalan, na kung paano mo kami minahal, ay gayon din kami ay magmahalan. Dahil kung kami ay magmamahalan, makikita ng lahat ng kami ay iyong alagad. Lord God, tulungan at turuan mo po kami, Ama, na umibig ng katulad mo. Tulad ng sabi mo sa iyong mga salita sa 1 Corinthians chapter 13 verse
4-7. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapangmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili. Hindi magkakalitino mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang sa wakas. Lord God, itanim mo po sa aming mga puso ang mga salitang yan upang aming maging gabay at reminder kung paano namin dapat ibigin ang aming kapwa. Let your word, God, Lord God, dwell in us, Lord God, our daily bread, bitamina sa aming mga kaluluwa, at kalakasan sa aming mga pananampalataya, at kapayapaan sa aming puso at kaisipan. Thank you for abiding in us, O God. Thank you, Jesus, for everything. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and